Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagpapaliwanag ng ating bida sa kasalukuyang hari ng Roan Kingdom na si Charianes al Roan na may tatlong asawa na sina Linis Beriet ang kasalukuyang reyna at ang dalawang asawa ng hari ay si Anishia at ang ina ng ating bida na si Alice, habang ang kanyang ina sumusuporta sa bruhang reyna si Alice naman ay hindi pinili ang sumuporta sa bruhang reyna at nanatiling normal hanggang sa naging outsider na siya. Si Baris at Winley ay mga anak ni Anisha at kapatid din ng ating bida. Balik sa kasalukuyan humingi ng tawad si Baris sa ating bida dahil gumawa ng ingengay ang makulit niyang kakambal at si Winley naman natahimik na. Nilagay na ni Baris si Winley at tinawag niya ang ating bida ngunit hindi napansin ni Baris na pumunta na pala sa likod niya si Winley. At biglang-biglang sinipa si Baris sa kanyang ulo na nagawang naman siyang nagulat sa ginawa ni Winley. Habang si Winley ay naging seryoso tinanong naman siya ni Baris na ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Dagdag pa niya na bakit daw ito gumagawa ng mga kakaibang bagay. Hindi siya sinagot ni Winley at tinanong pabalik na si Baris daw ang unang humahagolgol para makita ang ating bida ngunit sinabi ni Baris na wala siyang naalala na sinabi niya ang mga bagay na yun. Doon na nga nagsimula ang walang tigil na pag-aaway ng kambal habang ang ating bida naman ay nakangiti lang at napasabi sa kanyang sarili na hindi pa din nagbabago ang dalawang makukulit at bigla naman siyang tinanong Noemi na ayos lang ba ito. Dagdag pa ng ating bida na narinig niya na hinuli ng 200 mga magnanakaw at nagpapatuloy pa din ang kambal sa kanilang digmaan dugtong pa ng ating bida na hindi sila mukhang maharlika hindi, kagaya sa mga anak ng bruhang reyna. Habang tinawag nila ang ating bida nagpapatuloy pero nitong sinabi sa kanyang sarili na sila lang ang kapatid na malapit sa kanya at sumunod sa kanyang mga utos. Lumipat na nga sila sa upuan at pinag-usapan ang tungkol sa simulang magkakoma ang ating bida sinabi ni Baris na pinapante sila sa malayong lugar. Napasabi ang ating bida na 8 taon pa lang silang dalawa noong nagkakoma siya kaya napatanong siya sa kanyang sarili na ano ang mga nagawa ng mga mahihinang bata na noong panahong wala siya. Dagdag pa ng ating bida na pati ang pagkalungkot ni Anisha dahil sa pagpapadala ng kanyang unang anak sa ibang kaharian dahil sa plano ng bruhang reyna kaya pinutektahan niya ang kambal na natira sa kanya. Sinabihan naman ng ating bida ang dalawa na ayos lang yun at naintindihan niya at nasambit niya sa kanyang sarili na kung ang ibang tao ay nasa kalagayan nila ito ay hindi nila agad matanggap. Nilaipat ng ating bida ang kanilang topic at tinanong ang dalawa na nakita na ba nila ang kanilang ama agad naman silang sumagot na nakita nila bago sila pumunta rito kaya tinong ito ng ating bida na kay, umusta ang kanilang ama? Sumagot naman agad si Baris na ang kanilang ama ay mukhang pagod ngunit biglang tinanong ni Winley ang ating bida na hindi ba nito nakita ang kanilang ama. Nag-alinlangan namang sumagot ang ating bida na hindi pa niya nakikita pero puputahan niya din ito balang araw sa mga narinig ni Winley na pasambit lamang ito ng goodness. Nagsalita naman si Baris sa ating bida na meron silang napansin noong patungo sila sa dito, at ang kanilang napansin ay ang kasalukuyang kalagayan ng palasyo. Sumagot naman ang ating bida na meron lang mga bastardong nagnakaw sa kanila ng pera at aayusin niya din ito sa madaling panahon. Ngunit biglang napadabog sa mesa si Baris dahil hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ng sarili nilang tauhan. Habang nandito raw ang ating bida sa loob ng silid at tugon din ni Winley na pupuntahan niya ang kanilang ama ngayon na mismo pero sumagot lamang ang ating bida na wag na silang mag-aksaya ng oras sa mga ganitong bagay. Ngunit kokontra sana si Baris sa sinasabi ng ating bida at bigla na lang siyang natahimik sa pagkakita niya sa ating bida na nakangiti lang at sinabi sa kanya na siya na daw ang bahala sa sarili niya ng gawain. Habang nakangiti ang ating bida napasabi na lang siya sa kanyang sarili na sa katagalan na pagtanto na niya na marami palang tao na nakasuporta sa kanyang panig at akala niya na ito ay isang imahinasyon lamang. At nagsalita na nga ang ating bida na hindi alam na may talento pala si Winley sa mahika at narinig din niya na sumali din sila sa artistic group kaya nasuprisa daw ang ating bida sa kanyang mga nalam. Tungkol sa dalawa sumagot naman si Winley sa ating bida na palagi sanang masasaktan ang kanyang kambal kung hindi dahil sa kanya. Kaya nag-away na naman ang mga makukulit. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaway aksidenteng nasambit ni Winley ang tungkol sa pagsali ni Baris sa Continental Swordsman na ikinabigla din naman ng ating bida. At natanong ng ating bida ang tungkol sa swordsmanship competition at natigilan ang dalawang makulit dahil nabuko na sila. Kaya nag-aaway na naman ang mga kupal dahil nalaman na daw ng ating bida ang dapat na isusupresa sana nila ngunit ang ating bida naman ay tahimik lang habang nasambit niya sa kanyang isip na mamaya na lang nila pag-usapan ng tungkol sa bagay na yun.
Natapos na nga sila sa kanilang pag-aaway kaya umubo ng mahina si Baris sabay inabot ang isang sulat. Sinabi ni Baris sa ating bida na ang competition ay magaganap kada 5 taon at kinuha na nga ng ating bida ang sulat. Dagdag pa ni Baris ay ang kompetisyon ngayon ay magaganap sa kaharian ng police. Binasa na nga ng ating bida ang sulat at nahahalin tulad niya ito sa Olympics. Dugtong pa ng ating bida na ang dami palang class attendance sa kompetisyon na ito. Habang siya ay nagbabasa bigla siyang tinawag ni Baris at sinabi na sumama daw ang ating bida sa kanya dahil matagal na itong hindi nakalabas sa palasyo at humingi na din siya ng pahintulot sa kanal, ang ama. Pero bigla namang tinulak ni Winley si Baris at minumungkahi niya sa ating bida na sa kanya na lang ito sasama. Napapaisip din ang ating bida na ang kaharian ng police ay ang City of Water kaya magiging maganda daw ito. Habang tinignan ng ating bida ang sulat nagsimula na naman ang mga kupal sa kanilang pag-aaway. Napapabutong hininga na lang ang ating bida dahil nagkainitan na naman ang mga kupal. Biglang napalingon ang mga kupal sa ating bida dahil sinabi niya na wala siyang magagawa rito. At hindi niya din matanggihan ang offer ng kambal kaya sa mga narinig nila bigla na lang nagningning ang kanilang mga muka. Nagsaya na nga ang dalawa at sinabi ng ating bida na huminto na sila sa pagwasak sa kanyang silid. Nagkasundo ang dalawang kupal sa kanilang pagpunta sa competition at ang ating bida naman ay napapangiti na lang at napatanong na lang sa kanyang sarili na talaga bang masaya ang dalawang kupal na tadag. Dagpa niya na kagaya sa sinabi ni Baris matagal-tagal na rin mula nung lumabas siya sa lugar na ta. Dugtong pa ng ating bida na hindi na rin masama na magsaya sa mga kaganapan ng mundong ta. Kaya nasabi din niya sa kanyang sarili na mukhang magsasaya din naman siya dito. Lipat sa hari na nasambit ang swordsmanship competition. Dagdag pa niya na si Baris ay maging 14 na ngayong taon at malapit na rin ito maging adult. Nagsalita naman si Bestfest na kailangan ng dalawang yun na mag-usap ng mahinahon sa ating bida, sumagot naman si Bestfest sa hari na wag na itong mag-aalala sa ating bida dahil ito ay naging matuwid. Dagtang pa ni Bestfest na ang ating bida din daw ay naging kalmado at ang kahanga-hangang pangunawa na nagawa siyang hindi makapaniwala. Tinanong naman siya ng hari na tama na ba ang kanyang pagkilala sa ating bida. Dagdag pa ng hari na ang balitang yun ay nakakalungkot. Kaya dito na muna tayo matatapos mga idolo, salamat sa panunood.